Magandang hapon po. Ayan, good afternoon, Friday afternoon. Di ba? Pangalawang oras na ng afternoon. Pangalawang oras na sa hapong ito kasi alauna, 8 na po. 8 minuto makaraan ang alauna ng hapon. Yari kasi pagka Friday, parang excited na yung mga tao. Papasok na yung weekend eh. Kumusta na po kayo? Ang lingkod si Mike Abi po ito. At tayo po ay muling magsama-sama sa ating mga dapat sukatin. Kasi ang programang ito, Sukatan. Sukatan sa Sunshine Radio. Ano ang gusto nyong unahin nating sukatin? Ang una nating sukatin, ito muna, may nagreklamo sa akin, may nagparating po sa atin na problema, pero ako nagulat ako. Totoo ba yun? Yung daw mga OFW, tinaasa na daw po yung membership ng PhilHealth ng mga OFW. Ano ba naman yan? Di pa nga nakaka-recover ang PhilHealth dun sa anomalya. May nagsumbong na po sa akin na yun daw kung kanyang binayaran, dati 2,000 mahigit lang. Abang ngayon 6,000 ang siningil, isang taon. Mahal nga. Dating 2,000, naging 6,000. Abay, teka muna, mga taga-PhilHealth. Di pa nga kayo nakaka-recover sa anomalya dyan. Bakit ngayon ay... bakit po ngayon ay meron pang ganyang increase? Di ba, Joyce? Hindi matutuwa itong mga ito. Pakina lang po kayo pong mga kinakulan dyan sa PhilHealth, magpaliwanag muna kayo. Yung mga OFW nga ay biktima ng mga fake receipt. Di ba? Yan ang lumabas doon sa investigasyon ng Kongreso. Fake receipt yung natanggap. Fake na resibo. Ibig sabihin, hindi nakarating yung remittance ng atin pong mga OFW. Pagkatapos ngayon, ito pa yung problema. Nag-increase pa. Di tama yan, Maawa kayo sa ating mga OFW, hindi po sila nandyan sa abroad, ay namumulot lang ng pera o nagpapasarap sa buhay. Actually, mayroon pa nga OFW, napakahirap ng sitwasyon, hindi ba? So, pangbungad lang po yan sa ating issue at ating pong sinukat ngayon. Na inuulit ko, mayroon po nagparating sa akin, lehitimong complaint yan, nagtatanong, Sir Mike, pakitanong naman po, bakit daw nangyari ito? Kaya ako tinatalaki ko ngayon. Yan nyo, at pag nagkaroon tayo ng pagkakataon, na kung hindi man makausap natin ang taga-PhilHealth, kasi busy-busy sila kung paano ayusin yung kalokohan dyan. Yung mga congressman, kung hindi lang nabitin lang itong last week na ilabas yung technical working group tungkol sa kung sinong kakasuhan dyan, so pwede pa nating ihabol. Papaano nga ba nag-increase ng 2,000, naging 6,000 ang binayaran? Nako, kaya sabi ko nga, dapat may resibo para may ebidensya. Yun po nagparating sa akin ng problemang ito, sana po may resibo kayo. Kasi kung may resibo, may ebidensya na ginawang increase na mukhang walang announcement, walang pahintulot ang mga kinaukulan, or wala ho talagang kaukulang impormasyon. Delikado yan. Sukatan sa Sunshine Radio. Ayan sabi sa inyo, sukatan Talaga ho sinusukat natin ang mga isyong pambayan. At maliban po dyan, isa ho sa atin hong pinag-uusapan ngayon na itong, bakit pinapuputok itong isyong ito? May problema nga tayo sa COVID, pinapuputok pa yung no election. I-postpone ang election. Hantay ka muna. Hindi po magiging sagabal ang kahit maliban lang ho sa threat sa national security. Merong mabigat na crisis, pwede ho ma-postpone ng election, pero hindi pwedeng pagtagalin yan. Alam nyo kasi sa ilalim po ng ating saligang batas, every 6 years meron tayong presidential, vice presidential, national and local election. Dahil every 6 years, pagdating po ng 12 noon ng June 30, 12 noon, tanghalin tapat, sa ilalim ng batas, kailangan nagpapalit na po ng presidente at vice president. Okay? Kung ipopospon ng eleksyon natin ng Mayo ng 2022, isang buwan lang yon at yung magpapalit na. Paano magpapalit kung walang na-declare? At kung hindi nagkaroon ng eleksyon? Ayaw natin magkaroon ng crisis. Makaka-apekto ito sa ekonomiya ng ating bansa. Kung sino man ang nagpaputok nito, at tila ho ito isa sa mga parang paniniwala ni Congressman Mikey Arroyo. Naging kumpare ko pa naman sa binyag yan nakatuwang kami sa binyag doon sa isang media man din na may anak. Ano kayong pinanguhugutan ni Congressman Mikey Arroyo? Hindi pwede. Ano man ang mangyari, hindi ho sagabal ang COVID.
Kasi ang sinasabi, maaaring yung problema sa COVID. Mahirap yun. Sana ang COVID di matapos na nga itong taong ito kung hindi man pinakalate na yung 2021. Huwag sana hong masakripisyo at madamay ang political exercise sa ating bansa. Napakahalaga nito. Tingnan natin kung ano magiging paliwanag ng mga election lawyer at saka ng mga kinaukulan sa COMELEC kung mayroon sila hong pagkakataon at may pagkakataon din tayong sila makakausap atin hong paglipapaliwanagin sila kung ano ang pinanghuhugutan nito. Although yung chairman, tama ba? Chairman Abbas ba? Hindi ko gaano kilala yung, hindi kasi tahimik kasi yung chairman ng COMELEC eh. Ang sabi ho ng COMELEC ay kanila daw ipapaubaya sa Office of the President at sa Kongreso kung ano ang maaaring gawin. Kasi ho, ang pag-postpone ng eleksyon ay kailangan may batas. Kung gagawin na 2 o 3 araw ang eleksyon kapag ka ho merong pinapairal ng social distancing, abay kailangan doon may malinaw na policy. Kasi alam niyo bakit? Ayun nga pong isang araw na eleksyon, nakakadayaan pa eh. Ay paano kaya kung halimbawa 3 days ang eleksyon? Naloko na. Delikado yan. Yan ang mga kabilang po sa mga sinusukat natin mga balita. Baka sabihin nyo, namumulitika tayo. Hindi. Mahalaga po na naipapaliwanag. Mahalaga na tatalakay ang usapin. May kaugnayan po sa ating political exercise. Dahil nasa ilalim po ng ating batas, iyan po ay kailangang nasusunod at nagagawa. Eto na ang mga eksperto pagdating sa election law. At atin hong matagal-tagal ko rin hindi nakakausap ito at makikibalita nga tayo sa kanya. Election lawyer si Attorney Romy Macalintal ang aking pong tinutukoy. At ito ang aming pag-uusapan dito. Attorney, si Mike Abi po ito. Magandang hapon po. Magandang hapon, Mike, at magandang hapon sa iyong mga tagapanood at mga tagapakinig. At kumusta? Kaya kayo mga taga-Sunshine Radio. Okay lang po, Attorney. At pasensya ka na dahil kahit na kapapananghalian ka lang tayo lahat. Alam kong busy ka pero binigyan kami ng pagkakataon. Attorney, nabasa mo naman siguro itong istoryang ito tungkol sa pag-postpone ng eleksyon o kung ano mga dahilan. Ewan ko, baka tanggap-tanggap ba? Palagay ko, ano ba tingin mo? May problema ba tayo rito sa batas o kung ano man? Attorney? Well, wala naman tayong problema sa batas tungkol sa mga batas ng halalan. Siguro na misinterpret yung si Congressman Arroyo. Hindi siya nagsasabing postpone ng halayan, ang halalan. Ang nasabi lamang niya noon, nang nag-deliberate sila, ay sumagi na ba sa inyong isipan na kung ano mangyayari kung sakaling meron pa rin pandemya sa ating bansa, hindi kaya magkaroon yan ng postponement ng halalan. Hindi naman niya sinabi tuluyan na i-postpone natin ang halalan. Yes. Kasi ibinato niya yung katanungan sa Commission on Elections. No? At mararapat lamang yan sapagkat siguro sa mga panahong ito, dapat din na binibigyan niya ng pansin ng COMELEC. Kailangan magkaroon din sila ng Plan A o Plan B kung ano kailang mga gagawin kung sakali kung patuloy na itong pandemya. Pero sa kasalukuyan, napaka-premature o kaya napakalayo pa para pag-usapan natin na baka mapuspon ng halalan sa 2022 dahil sa pandemya. Napakalayo pa niyan. Sapagkat pag iyon sinasabi natin, ay parang nawawalan tayo ng tiwala sa ating pamahalaan. Hindi pa din pinagmamalaki ng pamahalaan natin na nagagawa nila lahat ang magagawa nila at patuloy na nagiging maayos ang implementation nila ng mga policy tungkol dito sa COVID. Pag sinabi natin na baka mapuspon dahil sa COVID-19, abay, hindi maganda yan sa ating pamahalaan na para bang nangyayari ay walang magagawa ang ating pamahalaan. Pangit. Ngayon, hanggang 2022. Naku, napakabigat yan. At hindi palagi ko matatanggap yan ng Pangulong Duterte sapagkat ipinagmamalaki ni Pangulong Duterte na halos nasusumpunan nila itong problemang ito at yung mga pera na nakalaan dyan ay nagagastos sa maayos na pamamaraan. Pagka pinag-usapan natin ng pupuspon dahil sa pandemya, ay saan napunta yung mga pera, bilyon-bilyon pera sa Bayanihan 1 at Bayanihan 2. Correct. Kung ganun pala mapupuspon ng ating halalan sa May 2022 dahil sa pandemya, para ba sinasabi na wala tayong magagawa ngayon Pangit. hanggang 1 taon at kalahati. Hindi magandang pakinggan yan. Tama yan, Attorney. Okay. Tama yan, Attorney. Pero alam nyo, hindi lang ho sa sama ng epekto sa ating pamahalaan, kung hindi makaka-apekto rin sa, alam mo naman, sa ekonomiya.
Dahil kasi alam ng business community na talaga naman tayo merong election after every 6 years. Kung yan lang ang magiging dahilan, di ba, parang hindi naman maganda. Merong isang issue pa eh. Oo. Maliban doon sa pag-postpone ng election, nabanggit din attorney, samantaling ko na, itanong ko na rin sa inyo, isunod ko na pwede kung talagang meron tayong problema pa, pwede raw gawin 3 araw ang eleksyon. Yun yung medyo nakakabahala. Pasintabi na. Kung minsan nga, isang araw lang ang ating eleksyon, nakakadayaan pa eh. Pag ginawa natin na 2 o 3 araw ang halalan, ay nag-postpone ka na rin ng eleksyon. Mhm. Kasi kung ang eleksyon ay nakatuon o naka-fix sa May 9, ang ibig sabihin ay mapupostpone ang mga eleksyon sa ibang mga area. Depende. Dahil lang sa yun ang gagawin ng COMELEC na 2 o 3 araw. Mahirap yun. Magagawa lamang yan ng COMELEC kung meron talaga mga petisyon na manggagaling sa mga political parties at lahat sila ay duly represented sa isang EV. Ang Pangulo ng Pilipinas ay hindi pwede mag-declare ng postponement of election. Ang ating mga mambabatas ay hindi rin pwede mag-declare ng postponement of election. Ang postponement of election ay nadideclare lamang yan ng Commission on Election. Maaaring magkaroon ng postponement kung mayroong mga karahasang nangyayari, kung mayroong mga violence, mga katulad ng terrorism, yan. At mayroong threat sa national security, yan. Yes. Mayroong ongoing rebellion, yan, hindi pwede yan. Ay imposibleng magkaroon tayo ng malayang halalan. Yan ang sinasabi ng ating batas. Kailangan yung mga grounds na yan ay talaga nagpapakita na imposible na magkaroon tayo ng isang malaya at maayos na halalan. Yan lamang ang paraan para ay ma-postpone. At kung sakaling ma-postpone man, dapat maganap kaagad ang halalan sa lalong madaling panahon. Yes. Kasi ating halalan ay May at ang mga bagong opisyal na pamahalaan ay manunungkulan sa November. June 2022. Yan. Kaya yan ay kailangan maisakatuparan kaagad. Pagka sinasabi nating postponement, hindi naman sa buong bansa ay mapupospone. Maaaring mapospone sa isang barangay, sa isang munisipyo. Yan. At halimbawa, sa isang munisipyo na nagkaroon talaga ng pandemya, talagang doon talagang hindi po pwede magkaroon ng halalan, doon maaaring mapospone yun. At yun naman ay hindi magiging palakid sa pag-proclaim ng mananalong kandidato sa pagkapangulo, pangalawang pangulo, kasi kung yung boto doon ay hindi naman sapat para maka-apekto sa kalamangan ng isang nananalong pangulo o pangalawang pangulo ng Pilipinas o mga senador, ay hindi na yun bibilangin, hindi na sasama yun sa national count para ma-proclaim ang mga mananalo sa national level. Ang dapat siguro dito, ano ba yung maingay? Pumapasok yung... Okay? Sandali. Siguro, attorney, ang pinakamaganda rito, yung COMELEC ang magbigay ng isang malinaw na statement at panindigan nila na hindi pwede ang postpone ng eleksyon, hindi rin pwede ang 3 araw na eleksyon para kaagad makat yung istorya. Kasi pagka ganitong pinag-uusapan na ito, sabi ko nga may threat din ito sa atin lahat. Nakakasira ito sa focus ng gobyerno at ng ating business community. Kung ang COMELEC ang magsasalitang kahit na anong idea ng kung sino man, hindi pwede. Kailangan ituloy natin ang eleksyon. Para merong assurance at katatagan yung merong peace of mind ng taong bayan, di ba, Torne? Palagay mo, okay ba yon? Yes, tama yan. Oo, dapat maging mas dynamic ang COMELEC sa paninindigan. Sa paninindigan, hindi pwede yung postponement kasi nakalagay talaga yan sa ating saligang batas. Yun, malinaw. Kasi pagka nagkaroon ng mga alanganing statement ang COMELEC, ay makakasira talaga sa ekonomiya. Yung mga foreign investors ay matatakot mag-invest sa ating bansa. Right. Kasi, teka muna, mamaya magkaroon ng kaguluhan ng political system nila, hindi po pwede tayo magpatuloy ng ating negosyo sa ating bansa. Tama Kaya dapat maging maingat ang sinuman sa pagtalakay sa bagay na ito. Hindi dapat bigyan ng pangamba ang taong bayan. Good. Hindi din dapat bigyan ng pangamba ang ating foreign investors sapagkat ito'y malaking dagok sa ating political system kapag sinasabing may pagkakataong papupusko ng ating halalan. Kasi sabi nga natin, napakatagal pa, Mike, ano? Correct. Napakatagal pa. Isang taong mahigit pa. Hindi dapat yan ang pinagtutuunan natin ng pansin. Tama yan. At saka higit sa lahat, sana, pasintabi na doon sa iba, huwag na nilang palakihin ito, huwag na sakan ito ng, alam mo na, mga politiko na mag-iingay, kung ano mga comment, kung ano mga speculation, magugulo. Kaya sana nakikinig ang COMELEC. Ang COMELEC ang dapat magkaroon ng konkretong statement dito para magkaroon ng katahimikan. Kasi pagka nag-alanganin ang statement ng COMELEC or
wala silang sinasabi, baka nga magkaroon ng speculation na masama na hindi makakatulong sa ating lahat. Ano po, Attorney? Tama yun, Mike. Alam mo, siguro dapat pag-aralan natin ang mangyayaring halalan sa Amerika. Kasi sa Amerika, itong November, sa kabila ng pandemya, ay tuloy. magkakaroon sila ng halalan. Malaki ang matututunan natin sa gagawing halalan sa Amerika sa November. At diyan siguro makikita natin ano kaya ang epekto ng pandemya sa isang halalan sa napakalaking bansa na katulad ng Amerika. Ito ba ay may epekto sa kanila? Although sinasabi ni Trump na hindi daw niya tatanggapin ng pagkatalo kapag siya dito sa bagay nito, sapagkat ang sinasabi niya ay pag natalo siya, hindi niya tatanggapin ang resulta ng halalan. Ay para itong nahawahan ng mga Pilipino politician natin na hindi marunong tumanggap ng pagkatalo. Mike? Kaya sinasabi ko, tingnan natin kung ano mangyayari talaga sa nasabing halalan sa Amerika, sapagkat diyan makikita natin kung ano kailan gagawin. At dyan sa Amerika kasi, ipatutupad din lang mas malawak ngayon yung mail voting. Pag-voting na sa mamamagitan ng koreo. No? At siguro tingnan natin kung ano ang pwede nating makuhang aral tungkol sa mail voting para mapangalagaan ang sistema ng voting by mail ng ating mga botante. Sapagkat yan naman ay pinapayagan ng ating batas, kaya siguro pwedeng pag-aaralan yan ng COMELEC at kailangan malaking pag-iingat para mapangalagaan ang secrecy of the ballots kung sakaling ito ay i-adapt ng ating bansa. Balikan ko lang yung isong yan, katulad ng sinabi mo kanina. Sa tingin po ninyo ay, ano ba ito, maring iba lang yung naging interpretation ng media o ng ibang sektor doon sa statement ni Congressman Mikey Arroyo? O ito ba alam mo naman, kasi sa kanya kasi nanggaling Malinaw na dapat din liwanagin niya kasi pagka hindi naging maganda ang paliwanag dyan ni Congressman sa susunod na mga oras at araw, baka siyang mapagdudahan na pinag-umpisahan itong hindi naman gulo pero masamang balita. Sana maklarify na mabuti ito ng butihing mambabatas para hindi siya maipit sa bandang huli. Yes, dapat siguro i-clarify yan ni Congressman Mikey Arroyo. Pero sa pagkakabasa ko, hindi siya nagsabi na i-postpone natin Ang natanong nga lamang niya, yung COMELEC, napag-aralan ba ninyo kung ano ang gagawin ninyo sakaling tuloy pa rin ang pandemya sa ating bansa sa May 2022? Napag-aralan ba ninyo kung maitutuloy natin ang halalan? So, yun naman naging question. Pero lumabas sa media, ay posibleng postponement ng halalan. Yun nga, nabago nabago. Ang Pangulo at ni Congressman Arroyo. Pero sa aking pagkakabasa, ay walang ganung panukala si Congressman Mikey. Kundi nagtanong lamang siya. And I think it was a valid question. Yes. Dahil sa may crisis. Ano nga talaga dapat nagagawin ng COMELEC. Pero siguro dapat sinabi ng COMELEC doon, hindi ko tayo magkakaroon. Wala dapat yun ang hinahintay ko. Sapagkat malaki ang ginagawa ng ating pamahalaan para maayos itong problema sa COVID-19. At tulad nga sinabi ko kanina, Mike, pagka sinabi natin at pinatulan ng pamahalaan, yung postponement ng halalan, abay pagtanggap na rin yan na walang magagawa o ginagawa pangit, natin. Yun na nga yung pangit na epekto. Ng COVID-19. At yan ay taliwas sa mga sinasabi ng Pangulo ng ating bansa na nagiging maayos na ang kampanya. Correct. Ng COVID-19. So, inulit natin. COMELEC, magsalita na po kayo rito. Tapusin nyo itong istoryang ito para mawala na yung isyong yan at mag-focus tayo lahat sa laban sa COVID kasi kailangan natin tulungan ng gobyerno laban sa COVID na mapanganib sa ating lahat. Ano po, Attorney? Yes, dapat ganun ang gagawin ng ating COMELEC. Dapat na maging may dynamic sila. Malaking paninindigan, malakas na paninindigan na hindi pwedeng patuloy yung postponement na yan. At gagawin nila lahat ng kailang magagawa para magkaroon tayo ng isang maayos na halalan sa loob lamang ng isang araw. Hindi yung po pwedeng 2 o 3 araw. Wala sa batas yun. Hindi rin maganda yan. Kasi pagka yung ginawa mong 2 o 3 araw yan, ay kailangan na yung trending. Alam mo na, di ba? Paano yan? Sa unang araw ay magkakaroon ng mga exit interview. Mahirap yan. Paano? Marami nang masasabing, nananalo na si ganon, si ganito. So, malaki ang mga epekto niyan sa mga inihahalal natin kapag nagkaroon ng iba't ibang araw ng halalan sa atin. Well, Attorney, salamat po dito mula sa inyo dahil napakahalaga bilang isang election lawyer, yung isyong ito tungkol sa ating mga batas at saka hindi talaga pwedeng mangyari yan. Isang magandang pagliliwanag sa ating taong bayan po ito. Salamat po, Attorney, sa inyong oras at pagkakataon. Mike, maraming salamat at kumusta kay Pastor at sa iyong mga kaibigan, sa ating mga kaibigan dyan. Sige po. Salamat po. Salamat.
Mga kaibigan, si Atty. Romy Macalintala na po is election lawyer. Ayan ang sinasabi niya, hindi pwedeng i-postpone. Katulad din ang ating paniniwala, hindi rin pwede ng 3 araw ang eleksyon. Kaya Congressman Mikey Arroyo, liwanagin mo itong mabuti para hindi ka naman naipit dito. Sukatan sa Sunshine Radio. At kayo naman mga taga-Comelec, mga abogado naman kayo, patayin na yung istoryang ito sa isang konkretong paliwanag at paninindigang kaya niyong gawin ang eleksyon. Ano man ang mangyari? Maliban lang kung merong actual rebellion. Yun, delikado. Pero kung wala namang rebellion at puro chismisan lang tungkol sa COVID, kung aabot tayo doon, huwag naman sana umabot pa ng ganong katagal ng COVID, walang dahilan para i-postpone ang halalan. Diba? Yun lang yun. Thank you. Salamat po sa ating lahat. Ayan sinusukat natin ang mga isyong ito at nang nakakaintindihan para maliwanagan lang. Anong isa pang isyu ngayon? Ano pang isang balita ngayon? Yung sinasabi naman ni dating Speaker Pantaleon Alvarez. Nang isang araw kanyang panawagan, dapat daw ay nasa puso, may puso sa pagmamahal sa bayan. Ang dapat daw nasusunod na presidente. Hindi daw tapang at diploma lang. May pinanguhugutan ito, kakaiba ngayon may sinasabi naman tungkol sa COVID. Para daw nagkakabulahan lang. Hindi daw totoo yung mga, parang iba-iba daw yung report. Minsan daw mataas, minsan mahina. So para daw hindi nagsasabi ng totoo yung gobyerno. Ito si Congressman Alvarez, mukhang iba na ang dating ngayon. Yung pa naman ang Secretary General ng partido ng gobyerno. Bakit ngayon itong dalawang istorya magkasunod na ito magkaiba? Una, sinasabi niya, inuulit ko, kailangan daw ay merong puso ang magiging presidente, hindi lang tapang at diploma. Ngayon naman ang sinasabi niya, nagdududa siya dito sa kampanya laban sa COVID, kasi nga daw, bakit babataas ang figures daw ng mga tinatamaan? Wala ngang eksperto tungkol dito Kahit nga sinong bansa na mayaman, tinatamaan din, tayo pa kaya. So, hindi ko alam kung ito ba ay may galit sa gobyerno, dahil natanggal na speaker noong nakaraang taon, hindi pa nakaka-move ba ito, o ano man. So, Congressman Pantaleon Alvarez, hindi ko alam kung anong pinanghugutan mo, mukhang kakaiba yung mga statement ngayon. Parang anti-government ka na ngayon. Parang hindi ka nakaalyado, paano yung pagiging Secretary General mo ng partidong PDP Laban kung saan ang Pangulo ang chairman? Hindi intriga ito. Nagtatanong lang po kami. Sukatan sa Sunshine Radio. Kaya nga sukatan ito, sinusukat natin ang mga pinanguhugutan ng mga balita kung totoo hindi yan. Okay? Good PM po, happy listening kay Marco Polo. Marco Polo Hotel yan Marco Polo Pulido at saka Randy Artiaga Santisas. Santisas. Okay? Mula kay Nanding Andres. Nanding Andres of Manila. Good afternoon po sa inyo. Nako, ito yung mga kanina pa nakatambay dito. Si Jess Tradeo. Good afternoon. Okay? Watching from Singapore. Salamat. Nia Puntanilla Nomora is also watching. Good afternoon po, Sir Mike. Thank you. Lolo Rivera, good afternoon po. Idol Mike, watching from Japan. Malamig-lamig na sa Japan. At yung iba pa lumampas na, umikot-ikot na Kung saan nakarating na itong ating mga, hindi ko nabasa, Maria Nita Borja is also watching. Sir, thank you. Okay, thank you sige. Thank you to social media. Okay. Doon sa sinasabing pagtanggap ng mga totoong balita. Dito, totoong balita lahat dito. Walang fake news dito. Bawal na bawal po sa akin at sa network ang fake news. Lady Vergara Pereira, good afternoon. Sir Mike, watching from Hong Kong. Thank you. Haba ng pangalan niya. Okay, ingat lang ingat. Ano pa ba? Jimmy, hi, Jasmine pala, I'm sorry. Jasmine Martino, Sir Mike po, palang si Alvarez. Anyway, may lahat naman tao may karapatan, pero meron ng pananagutan. Okay? From, saan ba siya galing? Saan ba galing siya? Yung report na yan. Galing Singapore yata. Saan ba siya? Tama ba? Singapore ba yung nakita ko? Okay. Thank you. Malalayo lang itong ating pinanghuhugutang ito. Okay, salamat po. Thank you. Ellen, Jomi, tama ba? Okay. Joni or Jomi, alam ba yan? Is also watching. Thank you. Salamat po sa inyo. Tuloy po kami ang oras 1:32 na po ng hapon. Dito po sa DCIR, by the way, live po ito sa DCIR 1026 sa Facebook ng DCIR at syempre din po sa aking sariling account, Mike Abi Opinions. Yan po ay lumalabas din, ina-upload din po ito doon sa aking Mike Abi Opinion YouTube channel at live ho ito sa Facebook habang tayo po ay nagbo-broadcast. Kaya sige lang po para may idea kayo
napapanood yun ng live. Pagkatapos mamaya po ay i-upload pa yan doon sa Mike Abby Opinions sa YouTube channel. Okay? Sige, dyan lang po kayo. Ano ang magandang balita? Doon sa mga taga-Lakers, nanalo kanina. Di ba, Joyce? Panalo, 3-1 na. 3-1. Isa na lang ang kailangan ni na LeBron James at saka ni Anthony Davis para pumasok na sila sa NBA Finals after 10 years. Ngayon ulit sila papasok ang LA. Na 3-1 po ang Denver kanina. Doon naman sa kabila, 3-1 din in favor of Miami. Baka magkita yung yung dating coach ng yung coach ng Miami at saka si LeBron James, di ba? Dalawang beses naging champion ng Miami. Nandoon si LeBron James. Ang coach doon ay yung Filipino-American si Espo, di ba? Baka nga magkita ito magkaibigan ito sa finals. Magandang laro ito, Kasi 3-1 eh. Medyo mahirap habulin yan. Bihira ho ang team na nakakabawi ng 3-1 score, lalo na ho sa ganyang finals. Okay? Finals na ho ito ng Western Conference Final at saka ng Eastern Conference Conference Final. Okay? Sila LeBron James lang ang nakagawa nito nung finals noong 2016. Na 3-1 sila ng Golden State Warrior. Pagbawi nila, ay nanalo pa sila. Although itong Denver ay nagawa nila ito laban sa Clippers na 1-3. Ay yun, semifinals pa lang ho. Sa finals, ibang usapin. Hindi papayag si LeBron James na sila matalo pa dyan. 3-1 na. Isang tulog na lang sila, panalo na eh. Ay yung 1 ang score, 3 tulog ang kailangan nun. Naku, hirap yun. Diba? Isang tulog na lang, in other words, isang panalo na lang, champion na sa Western. Going NBA Finals na. Yun po ang ibig sabihin. Ani Galapon is also watching. Thank you. Ani Galapon watching from Singapore. Good afternoon po sa inyo, Okay. Uy, baka magulat kayo. Ako nga po ito. Lourdes Alamon. Yung hipag ko nandyan sa Vancouver, Canada. Gising pa. Uy, baka magulat kayo. Bagong kayo. Meron kami barbershop dito sa itaas eh. Di ba, Joyce? Meron kami dyan eh. Meron kaming parlor dyan sa itaas, sa 4th floor eh. Kanina umaga nagulat kayo. Parang mahaba pa yung hair ko kaninang umaga. Bakit ngayong hapon umiksi na. Nagpapungos tayo. Nagpaputol tayo kanina habang tayo po ay nagre-relax. Joey, thank you sabi nung mga nanood, bakit sabi si Sir Mike parang biglang nagbago yung hair? Bagong putol. Bagong pungos. Kanina lang ito eh. Nangangati na ako. Gusto ko na umuwi. Sabi ganon. Okay? Mario, Saraga. Good morning po. Nasaan ba siya? Bakit good morning? Nasa Italy. Lahat po ng mga kababayan natin sa Spain, sa Spain to, sa Europe, buong Europe na. Germany, Switzerland, Paris, France, sa London, Spain, at saka nga Italy at iba pang mga bansa. Portugal, Sweden, kung saan-saan po mga bansa, yan po sa Europe. Dito sa mga bansa sa gitnang silangan, maraming Pilipino, Saudi Arabia, Bahrain, Lebanon, Saudi Arabia nga, nabanggit natin, United Arab Emirates, Qatar, at kung ano pa, Bahrain, at kung ano pong marami. Marami hong Pilipino dyan, akala nyo sa Vancouver, Canada ay gabi na ngayon. Sa Europe, at saka po dyan po sa may parte ng gitnang silangan, umagang-umaga. Kaya yung iba nagbe-breakfast, yung iba naman ay late dinner, yung iba naman ay baka naghihilik-hilik na kasi gabi na. Lalo na ho sa may parte ng East Coast, parte ng Toronto, doon sa kabila. Sa kabila naman, New York, at saka medyo gabi-gabi na. Diyan, Kaluwag. Uy, tama. Tama ka, Kuya Mike. Thank you. Dapat po ay maglabas agad ng opisyal na announcement ang Commission on Election ukol nga ho dito para hindi na ho makadagdag pa ng gulo. Tama yan, yung sinasabi ko kanina, yung masamang epekto sa ekonomiya. Masamang epekto dito sa kampanya laban sa COVID. Kung ang ating eleksyon ay mapupospond or kaya gagawin 3 araw dahil sa COVID, ibig sabihin, hindi tayo nagtatagumpay. Ay, ang tagal pa nun eh. Ang tagal pa noon, 1 taon at 8 buwan pa bago dumating ang eleksyon at saka pagpapalit ng administration. Relax lang, kung sino man nagpakulay, Congressman Mike Arroyo talaga, Kung yan ay tanong mo at hindi mo sinasadya, dami naman pwedeng itanong. Bakit naman yan nagtatanong pa? Nagkakukos na, alangan kasi pag magtatanong ng mga congressman, ilagay din niya sa ayos na baka hindi ba magbibigay ng pagpapanik sa tao. Tama, siguro ang gusto niyang patanungin ang COMELEC ba ay nakahanda? Kung sakaling abutin ng pandemic itong eleksyon, ang COMELEC naman dapat sumagot din ng konkreto. Kaso puro kay pasaway.
Puro speculation, puro ano, ayan, ngayon pinag-uusapan. Hindi naman pwedeng hindi pag-usapan. Dahil inuulit ko, katulad ko, bilang isang mamamayag, hindi ko pwedeng hindi didiscuss ito. Kasi po ay nakasalalay dito ang ating ekonomiya at katatagan ng gobyerno, demokrasya at saligang batas. Lahat importante yun. Sukatan sa Sunshine Radio. Kasi malinaw sa saligang batas na meron tayong eleksyon sa Mayo. Sa ayaw at sa gusto nyo, malinaw sa saligang batas na sa June, June 30 ng tanghaling tapat, noon time ng 2022 ay tapos na ang term ng Pangulo at ng Pangalawang Pangulo. At hindi pwede ng walang bagong presidente at walang bagong vice president. Di bale yung walang vice president pero dapat merong presidente para may magtitimon, hindi magkaroon ng vacuum. Hindi po na magkaroon tayo ng problema kasi pag wala tayong Pangulo ng June 30 ng 2022 dahil sa kung ano man ang problema, naku, delikado yan. Diyan po magpapanik ang marami, hindi ba? Lisa, Bertolano, good PM. Mike, thank you. God bless all. Thank you daw. Okay naman. Pero problema, hindi mo nabanggit kung taga saan ka. Randy P. Sanosa. Thank you. Kanina nabanggit ko rito si Jerry Bautista. Ang sabi niya wala na daw dilawan. Teka muna, hindi po. Bawal po yan. Bawal. Alam niyo, hindi naman tayo dilawan. Pero sa ilalim po ng eleksyon, ng batas, lahat ay pwedeng kumandidato basta tamang Pilipino, nasa tamang edad at Pilipino, qualified tumakbo sa kahit anong posisyon. Lalo na po kung tamang edad. Lalo na ho sa senador, dapat 35 years old. Pagka presidente, dapat 40 years old pataas. Yun po. Hindi pwede ang underage sa Senado. Hindi rin pwede ang underage sa presidential. Yun lang po ang mga qualification. Basta Pilipino, nasa tamang edad, pwede. Kaya hindi pwedeng, huwag na tayo mag-eleksyon dahil may dilawan. Hindi po. Pasintabi na. Lahat ng Pilipino, anumang kulay, anuman ang kasarian, anuman ang relihiyon, ay allowed mag-participate sa eleksyon. Yan po ang sinasabi ng saligang batas. Huwag nating iligaw ang tao. At hindi naman ako papayag dyan, di ba Joyce? Ang akin dito, pagdating ho sa political exercise, wala tayong kinakampihan. Lahat sila ay may karapatan at lahat sila ay merong kakayanan kung gugustuhin nila. Sukatan sa Sunshine Radio. Samantala, si Met ninyo na may report, Governor Carlos Padilla. Uy, kilala ko ito, kaibigan ko pa ito actually, taga Nueva Vizcaya. Naniniwalang patuloy ang pagbaba ng kaso sa COVID-19 sa Nueva Vizcaya. Totoo yan kasi nung last month yata nagkausap kami sa telepono niyan Isa lang daw ang patay sa kanila at halos walang victim. Aba ito, talagang patuloy yatang nananalo. Good, magandang balita. Met, partner, good afternoon. Yes, good afternoon. Good vibes tayo, partner Mike. Positibo nga paniniwala ni Governor Carlos Padilla ng Nueva Vizcaya na matatalo rin ng lalawigan ng pagkalat ng COVID-19. Ito ayon kay Governor Padilla ay pababa na kasi ang naitatalang kaso ng COVID-19 sa kanilang lugar kumpara sa mga nakaraang 3 linggo. Kasunod dito ay tiniyak ni Padilla. Yes, partner Mike? Okay, go ahead. Sige, tuloy mo lang. Okay, tiniyak ni Padilla na patuloy ang mahigpit na pagpapatupad ng mga safety and health protocols, lalo na sa mga senior citizens. Batay sa huling talaan, ang mga kaso ng COVID-19 ay mula sa mga bayan ng Bayumbong, Bagapag at Aritaw, habang mga record na panibagong kaso sa bayan ng Solano nitong nakalipas na 2 araw. Sunshine Radio, Beth Sonding Binion, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Thank you. Oo nga. Hindi dapat mawala yung Met, Sanding Minyo. Bakit? Met, hinahanap ko ngayon Bakit puro Met Minyo lang daw? Nawala yung Sanding Minyo. Kasama yun. Ilang araw ko na napapansin yun. Nakalimutan yata nila. Met, Sanding Minyo yan. Hindi yun. Okay, nahanap ko. Kala ko naman sinadya. Yung pala ko nakalimutan lang siguro. Tony Cuevas may report. Smoking ban sa mga pampublikong lugar. Mahigpit na ipinapatupad. Mahigpit na ipatupad. Ayan, iba yun. Ibig sabihin, implementation ng ating kapulisan. Pati hindi lang pulis, pati barangay chairman, barangay tanod. Kayo magbantay din niya, bawal talaga smoking ban kaso problema yung tanod tsaka barangay naninigarilyo. Paano kaya ngayon papaalis ng smoking? Totoo yan Kabayan Tony, good afternoon. Magandang hapon, kabayang Mike. Yun nga yung problema, yung dapat na magpapatupad, baka smokers din. Correct.
Parang yung nagpapainom. Bawal mag-inuman, pero lasing, yung nagpabawal. Ayan. Hindi lang inom, may sigarilyo pa. Kabayang Mark, sa gitna ng banta ng pandemya, pinalalahanan ang lahat ng police commander lumay patupad ang smoking ban sa mga public places at mga terminal ng sasakyan sa buong bansa. Ayon kay Joint Task Force COVID Shield Commander Lieutenant General Guillermo Ilazar, sa panahong ito na ang target ng virus ay respiratory system, ang paninigarilyo ay lubang mapanganib hindi lang sa mga smokers, maging sa mga non-smokers. Aniya ang maigpit na pagpapatupad ng smoking ban ay kaugnay sa guidelines ng National Task Force on COVID-19 para mapigil ang pagkalat ng virus. Ayon sa mga eksperto sa kalusugan, ang paninigarilyo at nakakaamoy ng usok nito ay malapit sa infeksyon ng COVID-19 dahil mahina na ang kanilang immune system. Sinabi pa ng general na nakatanggap rin umano ang JTF na mareklamo hinggil sa ilang driver at pasahero na naninigarilyo sa mga terminal, lalo na sa mga probinsya. Para sa Sunshine Radio, Tony Cuevas, kapart naman sa balita at serbisyo. Okay. Thank you. Tony Cuevas, kay Beth Ariola is also watching. Thank you, Jing Minyos, thank you. At iba pa ho, dating iba, hindi ko nabanggit. Pero yun, ma-scan ko naman yan. Makikita ko naman po yung mga pangalan niyo mamaya. Pasensya na kayo, hindi ko mabanggit lahat. Isa po sa mga sukatin natin, ano ba naman ito? Kung kailan naman magpapasko alam niyo, pagka ganitong buwan ng nakaraang August saka September, yan po yung paggagawa ng hamon. Di ba, Joyce? Gawaan ng hamon. Paano tayo ngayon bibili ng hamon? Merong African swine fever. At in-identify na po ni Secretary William Dar ng Department of Agriculture ang mga probinsya. Quezon Province, Batangas daw, Cavite, naloko na, Aurora, at saka Albay. Kita mo? Yan po yung identify. Hindi po kami sabi niyan, galing po yan sa Department of Agriculture. Paano ngayon mga negosyanteng nag-aalaga ng baboy doon? Baboy na naman ang usapan, hindi pa nga nakaka-recover yung mga may negosyo dyan kung yung mga gunita noong nakaraang taon. Grabe ang problema natin doon sa isyong ito. Maraming baboy na tinapon. Maraming baboy na pinatay tinapon ng buhay pa nga yung iba. Kinatay ng wala sa lugar, inilibing ng wala sa lugar. Kasi nga merong African swine fever. Meron na naman. Hindi naman masama ito na pag-usapan dahil at least nakakaiwas kayo. Hindi rin man sinabi na mapanganib sa kalusugan ng tao. Pero pag nabalitaan natin may ganyan, paano naman tayo kakain ito? Ngayon pong mga panahong ito, dapat marami nang naka-stock na hamon. At yung mga gumagawa ng hamon, August pa lang, September pa lang, marami na silang ginagawa at naka-stock. Para pagdating ng November, bintahan na. Ngayon pong kung panahon ng paggawa, saka naman pumutok itong balitang ito, baka mawala ng gana yung iba. Yan ang masakit. Nako, hindi ko binabalita ito para magalit or masira ang inyong business. Ang concentration namin dito bilang public service, bilang isang mamamahayag, ayaw mabigyan natin ng warning, pangalaga ng kalusugan ng bawat Pilipino, bawat tao. Yan po yung aming obligasyon. Hindi ito tinatalakay para sirain ang negosyo. Hindi ito tinatalakay para po magalit kayo, nang-aaway kami rito. Hindi po. Merong pinanguhugutan. Yan po ay findings ng Department of Agriculture na amin lang ibinabalita para may idea kayo. Kung maniwala kayo hindi, nasa inyo na yun, di ba? May. Parang Manila International Airport ang pangalan nito Mia pala. Mia. May tiwala nito. Kami sa pamahalaan. Wala lang sa COMELEC. Teka muna, COMELEC ay gobyerno rin Ang lupit ni Mia. May tiwala sa gobyerno, pero walang tiwala sa COMELEC. Smartmatic siguro ito na nakaraan. Naalala ko yung eleksyon nasa Davao ako noon Natulog kami, alas 12 na yata yun O lampas ng alas 12. Lamang na lamang si Bongbong Marcos. Pagising namin alas 4, alas 5 wala na si Marcos. Leni Robredo na ang lamang. Wow. Under protest naman niya, kaya binabanggit natin. Hindi ko naman sinabi ng daya. Hindi ko sinabi kung anong ginawa. Basta yun ang nangyari. Kaya nga under protest yan before Presidential Electoral Tribunal. Di ba? On record naman Huwag kayo magagalit Ang magagalit, ang tamaan, huwag kayo magagalit. Ang tatamaan at tinatamaan, magagalit, pikon kayo, talo. Sukatan sa Sunshine Radio. Ayan na 1:47. Nakita mo naman, Joyce, para tayo nagkukwentuhan lang.
Para nagkukwentuhan lang tayo with salabat. Kasi alam nyo, mayroon ako dito mag, oh. Kala nyo nagbibiro ako. Ano ito? Paborito ko. Sandali lang, ha? Sarap. Sarap talaga. Sarap nila magluto ng salabat na mayroong kalamansi. Di ba? Tama ba? Di ba? Napopromote yung ating tagaluto ng salabat. Ang dami yung salabat dito. Pagka kahit saan ka magpurtang kwarto rito, mayroong ganun eh. Inirekomenda namin yan. Akala nyo, baka nagtatawa na kayo. Ano yung salabat? Luya. Ano yung luya? Nainom ba yan? Ay, naku, nagkakamali kayo. Marami na pong findings ang mga doktor dyan. Maganda po ang luya. Hindi lang sa COVID-19. Baka akala nyo dahil meron lang COVID-19 kaya nagluluya tayo. Hindi po. Maganda po itong tanda nyo. Pag-aralan po ninyo. Kaysa sa maghahanap kayo ng mga matitinding mga vitamins na napakamamahal, napakaraming mga gamot yan nagpapaganda ng kutis nyo at saka yung internal organ nyo. Hindi po. Luya lang. With kalamansi. Pag pinakulo nyo yan, inumin nyo habang kaya nyo, kahit kumukulo pa kung kaya nyo. Yung mga internal organ nyo malilinis. Akala nyo nagbibiro ako. Hindi po ako doktor. Doktor ang may sabi niyan. Ferdinand Pereira Macan, good afternoon. Watching from Abu Dhabi. Thank you. Sa mga taga Abu Dhabi, United Arab Emirates, Dubai. Ayun. Sa gitnang silangan po yan. Kumusta na po kayo? Nabanggit ko na si Beth Ariona. Ba't ayaw na umbabantin ito? Ayaw na umikot. Ayaw na hong magpunta kung saan. Yung iba, okay, sige. Jean Castillo is also watching. Thank you. Si Jing Menyosa ay ating nabanggit din kanina. Yun po, inuulit ko, yun pong issue tungkol doon sa reklamo, tungkol sa pagtaas ng bayarin sa PhilHealth. Ako nagulat din yan. Kasi sa panahon ito, hindi dapat taasan ang pagbabayad sa mga member ng PhilHealth, lalo na sa OFW, kasi nga may crisis. May crisis sa loob ng PhilHealth. Merong anomalya, merong nakawan, merong mga kinasuhan, may tinanggal, may nag-resign. So kung mayroong nagpalusot ng paniningil ng mataas, naku, delikado. May resibo ba yan? Baka walang resibo. Joyce Calvin, good PM, Sir Mike, watching from Macau, China. Ayun, Si Tessie Osman, Lilangan is also watching. Suki na natin yan. Thank you. Inuulit natin, lalo na po yung mga OFW na biktima ng mga fake receipt. Baka na-fake na naman kayo. Double check ninyo. Hindi lang natin ma-interview yung mga taga-PhilHealth kasi busy sila. Pangalawa, nagkaroon sa kanila yata ng quarantine, lockdown ba? Di ba na isang araw nabalita na merong mga empleyado ng PhilHealth ang tinamaan ng COVID? Kaya tuloy yung hearing sa Kongreso para magpalabas ang technical working group ng findings sa kailang investigasyon ay hindi natuloy kasi hindi available si Ginoong Dante Giran, ang presidente ng PhilHealth. Hindi ho si Giran nakasakit. Umiiwas lang siya na mahawa kasi may nagpositibo sa kanilang mga tauhan dyan sa PhilHealth. Diba, Romel David? Good afternoon. Doon po sa hindi ko nabanggit ng mga pangalan, good afternoon po sa inyo, pero nai-scan ko naman ho yan na nababasa ko ang lahat ng inyong mga comments, at iba pa. Doon sa mga nag-request na talakayin ganito, pwede naman ho, hindi nga lang ho pwedeng sabay-sabay. May mga issue ho na talagang dapat ay natatalakay, hindi basta may isyong kapakanan sa nakakarami o gawain ng gobyerno, tinatalakay natin. Ako'y naniniwala ang lahat ng ginagawa ng gobyerno para sa atin. Kung ang inyong paniniwala ay hindi, bahala kayo. Pero ako naniniwala, ginagawa nilang lahat. Congratulations kay Senador Bongo, Grabe yung kanyang malasakit center. Parang Luzon, Visayas, Mindanao, dumadami ito. May panawagan niya siya kanina, kung di ako nagkakamali, nabasa ko yung sabi niya, hindi man pwede yung postpone ng eleksyon. Gawa ng paraan. Kahit meron tayong COVID o anumang pagsubok, dapat magkaroon tayo ng eleksyon. Sabi ni Senador Bongo, ayan, chairman ng Committee on Health. Kahit may pandemic pa, kung tuloy ang eleksyon. At yung nagsasabi naman po, may kaugnayan sa, tawag dito? May kaugnayan nga ho doon sa iba-ibang mga sakit na nakakalimutan, hindi po. Nandyan po yung malasakit center ni Senador Bongo na hindi lang po biktima ng COVID ang tinutulungan. Marami. Luzon, Visayas at Mindanao. Salamat, Senador. Mga taga Batangas natuwa dahil pinadalhan niya ng mga pagkain kahit walang kalamidad. Namigay siya ng pagkain ng 1 linggo sa lalawigan ng Batangas. Alam niyo si Senador Bongo, ang lahi pala nito taga Batangas. Hindi pala lumaki lang sa Davao. Pero ang lahi pala nito ito pala Batanggenyo rin. Ganun pala. Taga Batangas din po ang lahi ni Senador Bongo, ang number 1 kaalyado mula noon hanggang ngayon at hanggang sa huling araw ng administrasyon. Talagang kapartneryo yan ni Pangulong Duterte. 7 minuto na lang.
Kabilis ng oras. Teka muna, makulimlim sa labas By the way, sabi nga pala ng Pag-asa kanina umaga, ay makakaranas tayo po ng mga pag-ulan-ulan ngayong hapon hanggang mamayang gabi. Kaya asahan na natin na may mga ganyang pag-ulan na hindi mawawala. Actually, darating yan. Friday pa naman ako matraffic. Sabi po ng MMDA, yun yung mga driver na binabangga yung mga barrier sa EDSA, magbabayad na raw kayo. Grabe itong MMDA. Mas minamahal pa yung barrier. Di ba, Joyce? Mas binibigyan pa ng pahalaga yung nababasag daw yung barrier. Sayang daw. 6,000 daw ang halaga ng isa niyan. Anak ka ng baka. Hindi kayo nang hinayang sa tuhod ng driver? Hindi kayo nang hinayang sa mga coaching nasisira? Hindi kayo nang hinayang sa laki na ng damage ng mga sasakyan at saka yung traffic? Kakaiba itong MMDA, Mahal na mahal nila yung barrier. Wala silang pagmamahal sa tao. Kasi yun ang aking interpretation Mayroon silang warning na pananagutin at pagbabayarin ang babangga sa barrier. Dahil mahal daw yung barrier. Hindi mo lang nagbigay ng concern sa tuhod na napuputol, sa binting naiipit ng matinding aksidente, at yung pagkawasak ng maraming kotse dito sa Metro Manila dahil yung barrier nasa gitna ng kalye. Only the Philippines. Ay kapitbahay lang ho namin itong MMDA. Dito lang, kita nga namin sa bintana yung building nila Ay wala akong pakialam sa inyo. Mali kayo Kung hindi nyo binago, yung sistema sa EDSA, walang barrier sa gitna. Dati ho kasi yung mga bus nasa kanan. Nandyan sa tabi ng pedestrian. Nandyan po talaga yung pasahero. Inilagay sa kaliwa, tapos sinigyan ng barrier sa gitna. Para daw hindi tumawid. Para daw hindi ma-traffic, hindi daw ma-stop sila. Yan na ngayon, yung barrier, wala namang reflectorize. Hindi man umiilaw lahat yan sa gabi. Binabangga madalas. Kahit nga araw, minsan nababangga rin ngayon po, ang sabi nila at warning nila, mananagot kayo, kakasuhan po kayo. Ano kakasuhan? Pagbabayarin kayo pag binangga nyo ang mga barrier. Ayun, kaya nasabi ko tuloy, grabe itong mga taong ito. Mas mahal yung barrier, mas pinapangalagaan yung barrier kaysa sa tuhod na nawawasak at saka kotseng nawawasak kapag na-aksidente. Nung isang araw lang, nadaanan ko yung packet ng flyover, galing ng Cubao, galing ng Campo Crame. Sabi ni Ortigas, nakasunod ako. Grabe kong traffic. Ano man ito? Traffic. Malilit ako. Alam mo naman ako, baga ho akong pumapasok Naku, nung makakita ko, mayroong isang van. Truck. May truck. Inumbang talaga yung dulo ng barrier. Naku, katakot-takot na traffic. Ay ang sinasabi, sinusukat natin, ang sinasabi ng MMDA, pagbabayarin na kayo, pag binangga po ninyo yan, mahal na mahal ng MMDA yung barrier. Killer barrier. Dahil grabe ho ang mga sasakyang nasira na dito. Nako, mag-aalas 2 ng hapon, may yung bang mga nag-oopisina na may balak na umalis mamaya o uwi ng probinsya. Alam mo naman, pagkapapasok ang weekend, maraming gustong umuwi. Dahil walang pasok ng Sabado at Linggo. By the way, ito pong sukatan na inyo pong napapakinggan at sinusubaybayan, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon, araw-araw. Monday to Friday. Meron pa tayong bonus sa Sabado. Okay? Ng 10 o'clock. Ayan. Pero, maliban po dyan, siyempre yung atin hong ginagawa sa umaga, yun po yung sa television, live sa social media, at saka dito sa DCIR, yung programang Usaping Bayan na humihimay-himay at mga balita nationwide at sa labas ng bansa with Thinking Pinoy. Aking partner doon ng 7 to 9. Tapos pagdating po ng 9 o'clock, tinutuloy pa rin namin hanggang 10 o'clock. Ina po yung nag-iisa na ako doon at kasama naman ang maraming mga live report, interview sa likod ng mga balita. Salamat po sa amin laging mga na-interview araw-araw ho, 3, 4, kung ilan, conforme kung ilan. Kanina, kailan ba yung kahapon, may consular pa. Kanina ay kung sino-sino, si Senador Gatchalian, isa sa mga na-interview namin kanina. At kahapon nga, may Department of Education. Malapit na ho kasi yung opening ng klase, kaya ho nababanggit natin ito. Ani, thank you. Nabanggit na kita kanina por galing ng Singapore. Okay. Sige, salamat. Si Ellen, thank you. Nabanggit ko rin kanina. Okay, salamat po. Patuloy na nagsusubaybay sa inyo dito sa amin. Sa inyong pagtitiwala. Dito po sa inyong lingkod, si Mike Abi po ito. At dito po sa DCIR at siyempre sa SMNI News Channel. Leti Vergara, nabanggit ko rin, watching from Hong Kong, salamat. Maria Borja, nabanggit ko na rin, salamat po sa inyo. Concepcion de Los Angeles, hello Sir Mike, hello po. Watching saan yan? Nabitin tumigil Watching from Cavite, ayun. Uy, kumusta sa Cavite? Muulan ba?
dito po sa may parte ng kaya ng Makati ay makulimlim. Kanina nga umuulan eh. Si Boy Azul ng Australia, good morning. Kumusta na po kayo? Good afternoon sa taga-Australia. Taga sa New Zealand, kumusta na po kayo? Lolo Rivera, nabanggit na natin. Thank you for watching from Japan. Salamat po. Okay, salamat po sa inyong pagsubaybay. Yung po mga kababayan natin sa New Zealand, sa Australia, okay, dito sa mga bansa natin sa kapitbahay, Japan, Thailand, Taiwan, okay, Malaysia, Indonesia, Singapore, Hong Kong, South Korea. Ayan. Sama na rin natin siguro si Luz Ricio, okay? Hello, Sir Mike. Watching from Italy. Ayan. At mga bansa sa Europe. Chacha D. Okay, Chacha D. Magandang hapon, Sir Mike. Okay, thank you, thank you. Magandang hapon din po sa inyo. Orlando, Berganyo. Okay, Hello, Sir Mike. Watching from Calawang, Laguna. Taga Calawang. Calawang, Laguna. Kumusta na si Mayor Sanchez? Hindi, joke lang. Oy, si pala ay nasa mula daw ho sa Coronado family. Sabi ni Chacha D. Magandang hapon, idol sir. At mga mga balita, God bless po, mula ho sa Coronado family. Mula sa France. Uy, galing pala ng France yun. Malayo palang pinanggalingan. Si Mirlinda Valencia. Tagasan kaya si Mirlinda Valencia. Ayan, pakilala ka. Tagasan ka. Bakit nawala? Tumigil eh. Tumigil. Taga saan yun? Hindi nabanggit eh. Okay, nabanggitan natin yung iba. Siya taho mula. Bossing Sir Mike, thank you, thank you, thank you. Sabi ni Nilia. Nilia Pontanilla Nomora. Okay, tama, nabanggit ko na ho kayo. Taga Tokyo, Japan. Minerva, Komoli. Kumatama ba yan? Watching from New Zealand. Ayun, nababanggit ko lang yung New Zealand. Biglang lumabas. Tracy Roterte. Hindi Duterte, Roterte talaga ito. Roterte. The Bensi. Tama ba yan? Okay, sige, habol natin yung mga pinanggagalingan. Okay, watching from Qatar. Sumaya, okay. Hamil is also watching. Wala naman ho sa Bahrain. Naglalabasan yung mga malalayong lugar na pinanggalingan kung kailan patapos na tayo. Katulad nito, si Mar Jolie Ubaldo. Landicho II. Saan ito nang galing? Okay, galing ng France. Okay, sa family. Landicho family, Landicho, Ubaldo family. Good afternoon, Villasis. Ayun. Magandang hapon po sa mga taga Villasis, Pangasinan. Taga Pangasinan pala sila eh. Pero sandali, wala na tayong oras eh. Paano ito? Pwede ko bang ituloy na ito? Tapos bukas wala na ako. Kasi meron pa tayong sukatan bukas. Joke lang, Para itutuloy na natin ito, tapos bukas daw wala nang sukatan. Hindi pwede. Amaya tabayan ninyo ang action line. Sino mag-action line? Si Admar Bilando, kasama si Angelo, at saka si Pilita. Kasi kung minsan si Jomel Santos ang kasama, di ba? So ngayon po, antabayan po ninyo si station manager namin, si Admar Bilando, Angelo Almonte, at saka si Pilita ho. Ano ang apelyido ni Pilita? Pilita Uy. Nandiyan na sa linya yan, nag-aabang na sila. Salamat po, salamat. Thank you po sa atin at patuloy po nagsusubaybay. Sana po ay kahit pa paano na nagbibigay kami sa inyo ng impormasyon. Enjoy lang tayo, relax lang, para tayo nagkukwentuhan lang after lunch eh. Mahirap naman yung seryoso. Seryoso na nga kami sa umaga, sa hapon pa naman, seryoso pa rin, hindi naman. Pero siyempre mga balita seryoso na ating pong tinatalakay dito po sa ating pinagsasamahan. 1 hour, 1:00 hanggang 2:00, sukatan. Sukatan sa Sunshine Radio. Sige, thank you Joyce, thank you sa ating mga partner, kay Claire, at sa lahat, sa ngalan po ng aming presidente, Mr. Marlon Rosete, siyempre, Admar Bilando, station manager, susunod na sa ilang sandali, at ang aming chairman and CEO, Pastor Apollo C. Kibuloy. Thank you sir, thank you Pastor, sa atin pong araw-araw na broadcast, radyo, television, radyo, social media. Alam niyo itong SMNI, tri-media ito eh. May radyo, may TV, may social media, meron pa tayong Pinas, pahayagan. Kaya wala na kayong hahanapin. Nandito ng lahat. Anyo nga pong lingkod, si Mike Abi po ito. Magandang hapon, happy weekend sa lahat ng mga Pilipino sa buong mundo. Sumainyo ang sukatan sa Sunshine Radio. Maraming salamat.